So tuloy na tayo. Di ba inaabangan natin ang muli na mag-hearing nga itong PIDEA leaks na kung saan nasasangkot nga itong si Bangag Jr. sa pagiging bangag sa pagsinghot ng polboron. Inaabangan natin si Senator Bato, si Senator Jinggoy, at itong si Chis Escudero. Pero nabanggit na nga ni pangalan nito ni Jinggoy doon sa 3rd floor. Please subscribe 3rd floor na rin kay Paman Marlon na likely daw, sabi niya, na unlikely, Ma'am Parvina Warrior, ay talagang hindi na magkakaroon ng PIDEA leaks. Alright. Okay. Teka lang nga. Okay, good. So ngayon, mga palangga, habang na maisog ng Canada, how are you palangga? Ayan, by the way, sa mga taga Vancouver, meron events sa Canada sa July 20. Alright, July 20 ga, right? Wala pa to be announced pa yung location. Sassy M, how are you? Okay. Okay. So, ano gagawin natin sa mga ito? Sa kanila, kay Senator Bato, ano bang natin Senate today? Hawak ba sa lieg? Titignan natin. Okay? Ito, Senator Bato, I will try my best na huwag kayong murahing tatlo ngayong araw na ito. I will try my best, pero hindi ko mapipigil ang aking sarili. Right? Don Rolando? Yes, July 20 sa Vancouver, Canada. Okay daw. So, nagpa-interview kasi si Senator Bato. Senator Bato, magkalinawan tayo. In-interview ka ni Ted Filon. At least si Mr. Ted Filon is consistent na talagang ayaw niya sa ginagawa ng mga bangag. Alright? So, ngayon, tinanong si Senator Bato kahapon, actually, on the way ako niyan talaga, yung nanonood, nakikinig ako ng bongga-bongga ng sagot niya, at yun na flat tire. Anyway, ito yung katanungan. Kung tapos na daw ba yung hearing o magkakaroon pa ba ng hearing? Ang sabi niya, most likely, kung wala na raw lalabas na mga other developments, wala na at iintayin na lang, abang-abangan na lang daw. Ngayon, at gagawa na raw, inaantay na lang daw niya ang affidavit ni James Kumar para makagawa siya ng draft committee report. So, yun yung sabi niya. So, ibig sabihin nito palangga, ay gusto na nilang isarado. Okay? Ang PIDEA leaks na kinasasangkutan ni Marcos Jr. na sa pagiging bangag niya. At dito mo makikita na maaaring hawak nga ikaw, Senator Bato, sa leeg na kayong tatlo. Kasi ito naman talaga ang gusto nyo eh. Diba, Senator Bato, nananawagan kami na ipatawag mo si Lisa at si Marcos Jr. Sabi mo, titignan muna natin yan, wala muna tayo dyan sa usapin na yan. Pagagawin mo si Kumar ng affidavit na hindi narinig ng taong bayan kung ano ang involvement niya at ni Liza sa pagpapategi kay Agent Morales o pag-offer ng kabayaran para hindi siya magsalita. Yan ay unfair, Senator Bato. Unfair yan, hindi lang sa kung kani-kanino, kundi sa buong mamamayang Pilipino. Bakit ba, Senator Bato? Bakit ba? Ayan si Kumar. Asama niya si Kuting. Ayan si Jinggoy. Ayan si Tata daw yan. Okay? Yan mo na siya. Okay, hindi ko mang siya kilala. Ito, ayan si Bong Revilla. Si Lani Mercado. Ayan si Chis Escudero. Na halos magkapalitan sila ng mukha. Nakaakbay pa si Kumar. Bakit affidavit lang, Senator Bato, ang iyong iniintay kay Kumar? Hindi naman bobo ang taong bayan. Ano
magpaliwanag itong hinayupak na ito. Sige, wag ko na muna kayo murahin. Ito na lang si Kumar. Magpaliwanag yung hinayupak na yan, okay, na anong kinasasangkutan niya sa mga taong ito. Bakit ayaw niyong ipatawag? Nagpanggap na kunyari nasa ospital, pero naka-robe. Paano namin malalaman kung totoong nasa ospital siya during that time na nagkaroon ng Senate hearing sa PIDEA leaks? Paano malalaman ng taong bayan kung ano ang illegal transaction niya sa Senate President na hawak din ang liig mo? Ayan, yan ang kinatatakot mo. Sasalansanin ko ang interview mo kay Ted Filon, Senator Bato. O, ang sabi mo dito, na kung wala nang lalabas na ibang developments, maghihintay na lang ikaw. Kung wala, di sarado na. Hanggang ngayon, sabi ko ayoko magmura, jutang ginemes ang mga kapalpakan ninyong lahat. Nasa peligro pa rin ang buhay ni Morales. Di isa, ikaw, si Escudero, lahat kayong mga walang balls o yung mga itlog nyo kasing laki ng butiki. Walang gustong magbigay ng proteksyon sa isang dating pulis na nanganganib ang buhay na ngayon ay limited ang kanyang mga galaw. Wala. Ayaw niyong ipatawag si Kumar kasi bakit? Bakit affidavit lang, Senator Bato? Ano ka ba? Hawak ka sa lieg ni Lisa at hawak din ikaw sa lieg ni Escudero at ni Jinggoy o kayo-kayong lahat, tayo tatlo, pagbuhulin ko kayo Kung kayo ay nasa tama, kung kayo ay fair na gusto nyong malaman ng taong bayan, bakit ayaw mong ipatawag yang si Kumar na binanggit ni Picoy, okay? Ng alias Picoy doon, na siya ay magkausap si Kumar at si Lisa na gugurgur ng tao. At sinong gugurgurin? Si Morales. And now, isasara nyo na lang? Inaantay mo lang itong committee report eklabush na hindi natin babalatan itong si Kumar kung ano ang koneksyon niya kay Liza sa pagpapagurgur at pagbabribe. Jutang ginina. Sabi ko, ayokong magmura. Ano mo na lang, ititigil mo na lang. Ngayon, anong sinasabi mo doon? Na about sa yung DDS at saka BBM supporter ay nagagalit sa'yo, di ba? Di ba, magkabilang panic na not only magkabilang panig, buong Pilipino na nag-iintay kami ng patas na investigasyon. Alright? Ano ang sinasabi mo? Na gusto mong, ang intention mo para ang pag-hearing na yon, para hindi na mapunta sa kamay ng mga kalaban, yung mga papeles, ang kalaban kayo. Ang kalaban PIDEA. Yan ang totoo. Anong sinasabi mo? Ayaw mo ipatawag. Bakit? Hinahawakan ba ni Lisa ang leeg mo? Kaduwagan yan. Ikaw, Escudero. Sa bagay, nakita niyo naman si Escudero kung paano babuyin ni Lisa. Mga walang bayad o binabae ka, si Escudero. Kilay nga . O ikaw, Senator Bato, hawak ka rin sa leeg. Stop that crap. DDS, BBM. It's about Filipino people. Patunayan mo sa mga taong hindi naman DDS o hindi naman BBM or apolitical sila pero umaasa sila sa tamang proseso at tamang pagpapakita at pagtatrabaho ninyo na itong si Kumar na mayroong report na nasangkot sa extortion, pagbubugaw ng mga kababaihan in the past, nandyan sa internet ang kanyang mga report about it. May nag-mail nga sa atin, kasabwat, kaututang dila niya kayo. Ano ang meron? Bakit ayaw mong ipatawag, Senator Bato? Bakit?
Yun yung question ng taong bayan. At question ko. Tapos anong masasabi mo? Ang sabi mo, sa makapagbilang panig, dapat maghintay at umasa sa tamang proseso ng investigasyon. Asan yung investigasyon? Mahirap magtiwala sa impormasyon na hindi validated at galing sa hindi kilalang sources. Ba, hindi mo ba ako kilala? Pinangalanan mo na nga ako doon, hindi mo pa rin ako kilala. Anyway, tapos sabi mo, kailangan natin tanggapin na hanggang ang impormasyon, ito lang meron tayo. Kung sasabihin ko sa iyo kung sino ang isang informante, di umano. Ready ba kayo? Okay, Senator Bato. Baka alam mo na rin to. Ang informante, sasabihin ko na lang yung apelyido. Bahala na kayo manghula sa dami ng apelyido sa buong mundo, sa buong Pilipinas. Umurong ang jetlog, di ba to, sabi ni may bukas pa. Ang informante, ayon din sa aking informante, na sumumpa, baka hindi pa to alam ni Agent Morales. Baka ma-record, pero if you know it, di ba, sabi mo naman, di ba, baon mo na sa hukay, din, ako na lang ang magsasabi sa inyo. Ang isa sa informer, mga kababayan, na pumunta sa PIDEA na sumumpa nung gabing yun. Okay? Ayon sa aking source, di umano, ang apelyido ay Daza. Manghula na lang kayo kung babae, bakla, tomboy, basta Daza. Nakaklase ni Marcos Jr. sa pagdudurog ng pulburon. Yan. Daza, certain Daza. Kaibigan ni Marcos Jr. ang nag-chuchu sa kanya na siya ay nagpupulburon. Now, ayoko sabang sabihin yan pero ngayon sinabi ko na. Allegedly, huwag natin bigyan ng pangalan, daming daak sa Pilipinas. You, name it. Itanong natin yung mga pangalan dyan. Basta ang clue, ayon sa ating source, nung gabing yon ay kasama din ni Marcos Jr. na nagbabangag, nagdudurog. Alam mo na yan, Senator Bato, huwag na kayo magmaang-maangan. Ikaw, Jinggoy, alam mo yan, huwag kayo magmaang-maangan. Ikaw, Escudero, dahil ikaw, Escudero, ito, bigla ko naalala. Ikaw ang pinakauna, ayon sa aking source, galit na galit sa'yo si Lisa noon, ikaw ang unang nagpakalat ng totoong kwento na si Marcos Jr. ay durog, singhot, bangag. Ngayon, dahil sila ang namumuno, nagkikis-as kayong mga lintik kayo. Alam nyo na. Ngayon, ano sinasabi mo doon, Senator Bato? Alam mo, may mga nagsasabi sa akin, huwag na nang si Senator Bato kasi Duterte. No, it's not about Duterte ka o ano mo. It's about kung may balls ka. Kasi dito, Senator Bato, kahit anong pigil ko hindi magalit, hindi ako pwede magpaka-plastic. Believe me, hindi ako pwede magpaka-plastic kasi Duterte supporter yan, spare na lang natin siya. No! I don't care if you are Duterte supporter. I am for the truth. Bakit mo si Kumar ay hindi papatayuin dyan sa Senate hearing katulad ng pambubuli nyo kay Morales? Bakit itong Indian national, I don't know kung Filipino national siya, bakit itong ibang lahi na dayo sa ating bayan na kasama ng mga politiko at tulad ni Lisa, ni Senate President Escudero at ni Bangag, bakit hindi siya pwedeng pa-appoint? Bakit natatakot kasi kayo? Dahil malaman kung ano yung anong illegal business nila. Yun ba yun? Kinatatakot ninyo? O wala kayong bayag, hawak kayo lahat sa liig? Buisit kayo. Ano pa? Tinanong ka doon. Ito, sabi mo pa pala. Sabi mo to, Senator Bato, kailangan daw tanggapin na hanggang doon na lang yung impormasyon. Alright? Doon daw sa grupo ng mga loyalist at na nagagalit daw sa kanya, na iniimbestigahan yung PIDEA leaks at nadadamay ang pangalan ng Pangulo at First Lady, gusto daw niya ipaliwanag na kailangan daw niyang gawin ang kanyang trabaho. Hindi nadadamay. Hindi nadadamay ang pangalan ni
Satanas. At di ba nga, dahil sila ang subject meaning si Kuting ay sumisinghot. At si Lisa ay kasabwat, hindi siya nadadamay. Takot ka. For your political, kaya ba nilaglag mo si Zubiri? I'll talk about sa paglaglag mo kay Zubiri. Based on your answer kay Ted Filon. Imayin natin. Kayo nila Escudero, mga dila kipay kayo eh. Sakit, di ba? Pero totoo. At umarap kayo sa salamin ngayon. Pag narinig yung bunganga ko, dila kipay kayo sa masangsang na Lisa Tanas. Yan ang totoo. Dahil gusto nyong mailigtas ang inyong political career. You are not for the people. You are for the dila kipay. Bullshit. Ngayon, mga palangga, nanggigil ako talaga dito. Tapos, kailangan daw tanggapin kasi nadadamay ang pangalan ni Lisa. Really? Really? Senator Bato, talk to yourself kung dadadamay. Alam between you and me, alam mo na ang informante ay si Dasa. Siyempre, hindi nyo sasabihin sa publiko, alam mo na si Marcos Jr. ay sumisingot. Ngayon, mamaya, sinabi ko sa inyo, ipapasok kayo sa gyera. Kaya ako galit. At meron tayong impormasyon, pero mamaya na yon. Ito separate vlog na ito. Na kailangan ninyong malaman kung ano ang magaganap o pwedeng maganap. Kaya gusto ko maglumaban kayo sa katotohanan, kayong mga senador. Kasi hindi kayo, hindi pipili itong usok na sisingutin nyo para magurgur kayong lahat. Well, you know, you have money, nasa inyo niya ang pera ng bayan, mga hudas kayo. Kaya pwede kayong mag-fly anytime. Lumayas na nga yung ibang mga pamilya ng mga politiko. Ba't ganun pa man? Wala na kasi tayong aasahan sa mga senador eh. Wala na tayong aasahan dahil isasalang na nga kayo sa bang. Kaya sabi ko, kailangan yung mag-speak up. Ano ang sinasabi mo dito? Sabi mo pa dito, Senator Bato, na nakakabahala, di ba? Na yung mga classified documents ay madaling nakakarating kahit kani-kanino at maaaring mapasakamay ng kalaban ng bansa, kaya kailangan natin aksyonan. Ang tunay na kalaban ng bansa ay ang mga senador na katulad ninyong hindi kumikilos. Kayo ang suwail at taksil sa bayan. Ako ba kalaban ng bansa? Kakampi ako ng bansa. Kayong nakaupo, kayo ang mga traidor, mga taksil. Takot kayo sa isang Lisa Tanas. Takot kayo sa isang bansot, sa isang adictus, sa isang pulboronic, Bartek. Dahil lang sa inyong vested interest. Why? Okay? Kasi, Senator Bato, ito tinanong ka ni Ted na kung nakapag-usap na ba kayo ni Mig Zubiri tungkol doon sa voting kung si Zubiri ba ay mag-stay as Senate President at between Cheese and Zubiri. Ano ang sabi mo doon? Gusto ko lang buksan ang isipan ng ating mga mamamayang Pilipino. Ang sinabi ko kasi ni Senator Bato doon, ang sabi mo, kinausap ka ni Tolentino at ni Senator Bongo. Okay? Sa kampo ni Quezon. Nasabi, majority wins, 14 votes na, hindi na kailangan yung boto mo. Okay? Kaya, ang sabi mo, na mayroon kayong gentleman's agreement ni Bato, ni Robin Padilla. Robin ba? Basta tatlo sila. Bato, Robin, at saka si Bongo. Okay. So meron kayo na kapag ang dalawa ay bumoto kay Zubiri at ang dalawa ay bumoto kay Quezon, dapat yung isa sa inyo pumunta doon, whichever. Okay. Here's the thing. Ina-analyze ko yung sinabi mo eh. Ang sabi mo, hindi na kailangan ng boto mo ni Cheese Escudero kasi 40 na sila, majority na sila. Wala na, hindi na kailangan. Pero hanggang sa huli, sabi mo, inilalaban mo si
Mick Zubiri. Okay? Dahil nga majority na kay Quezon, kay Escudero, kaya iniwan mo si Mick Zubiri at sinasabi mo na hindi pa kayo nag-uusap at kinukonsider mo siyang kaibigan. Dito mo matitest ang tinatawag na loyalty. Hindi lang sa kaibigan, kundi paninindigan. Imagine mo, okay, fine. Kulang sa boto si Mick Zubiri. Hindi na pala kailangan ng boto ni Escudero para siya ay maging Senate President. Bakit hindi ka nag-stay sa sinasabi mong kaibigan mo na si Mick Zubiri? Kahit pareho naman Pag pumunta ka doon, panalo na sila, wala na daw magawa yung boto mo. Pag nag-stay ka kay Mix, panalo pa rin sila, di ba? Talo pa rin si Mix. Ngayon, pinakiusapan ka na mag-majority ka na, huwag ka mag-minority. Ibig sabihin, you know what? Dapat may advisor ka It's not a smart answer. Ganito, bibigyan ko ng example. Magkaibigan tayo, kunyari. Tapos may kaibigan kang isa, okay, si Maria. Okay? Ako, tsaka si Maria, nasa isang tayo. O hindi, kunyari, 3 yung kaibigan mo, tapos ako nag-iisa na lang. Okay? Nasa battle tayo, kunyari, nakapag-bang-bang-bang tayo. O 5 tayo, okay, 5 tayo. So ngayon, ako naghihingalo. Very close tayo, naghihingalo. Okay? Pero pwede pa ako mabuhay or something-something. Sabi ng kaibigan mo, 3, iwanan mo na yan si Maharlika, mamamatay na rin naman yan You know what I mean? Sabi mo, kaibigan mo, o hindi ba kapag mahal mo ang kaibigan mo, kapag nanindigan ka, whether win or lose, sasamahan mo ang kaibigan mo. Iniwan mo si Zubiri. Kumbaga, pinatay na nga siya nung mga majority. Ginurgur na siya. Ginurgur mo pa. Sumama ka sa majority. For what? Vested interest yan. Because kung talagang kaibigan mo si Zubiri, sabi mo nga, hindi na kailangan ni Escudero ang iyong boto para sa Senate presidency. Iniwan mo si Zubiri ng sugatan. Kaya nga di ba masama loob niya? Saan ang loyalty mo? Dahil kinumbinsi ka ni Tolentino, ni Senator Bongo. So wala kang paninindigan. Wala kang balls. And we don't like a senator or a leader like you na walang balls. Nakakahiya ka kay Pangulong Duterte. Unless you redeem yourself. Asan ang balls doon? Hindi ko iiwanan ang kaibigan ko. Sugatan pa yan. Bibigyan ko siya ng honor. Hihilain ko yan. Di ba nanonood kayo sa mga sundalo? Kung kaya mong bitbitin ang katropa mo para hindi siya matagtad ng kalaban, buo ang kanyang katawan, maialay mo sa kanyang pamilya na buo ang kanyang katawan. Ito, kahit wala na siya buhay, dinala mo as a friend. Kasi kaibigan mo para mapamisahan, para mabigyan ng dignity. Pero iniwan mo si Zubiri. It's the same thing din ang gagawin mo sa taong bayan na now iniwan mo kami. Kasi gusto mo na i-close ang PIDEA leaks. And you know for a fact, huwag na tayo maglokohan. Of course, you're not gonna tell that on public. You know na ang informante ay ang apelyido ay DAZA. DAZA. Yan. Maghanap kayo, maraming DAZA sa Pilipinas. At ayon sa aking source, ito ay pulboronic din. So may singhot din at dumudugo pa nga ang ilong nung mga panahong yaon. O I don't know, hindi nasabi sa akin kung anong pinag-awayan, kung ano yung reason para nagsumbong siya o baka as friend, siguro gusto niyang ikaw ay what? Hindi ikaw, si Kuting. Diba? Kasi mga kababayan, ang gusto nilang gawin ay isarado na nga itong PIDEA leaks na to na hindi natatawag si Kumar. Kasi diba, ano tong committee report na ito? So titignan nila yung ilalagay nila doon sa report na yun, yung findings doon sa hearing na yun, ebidensya, yung minutes of hearing, ano nangyari sa investigation. Paano mo i-close? Paano ka magkakaroon ng closure? Kung yung pinaka-importanting sangkot, di umano, nagugurgur ng tao, magbabribe na si Kumar at si Lisa, ay pinakawalan nyo. Not only you ba to? Pinakawalan mo, Kilay, Jinggoy. O baka gusto nyo ng lalaki, bibigyan ko kayo para magasolinahan kayo. Gusto nyo ba ng boylet?
Para ganahan kayo na makapag-hearing? Gusto nyo ng regalo, ilagay ko sa loob ng box? Boylet na junggoy, gusto nyo? Anyway, mga kababayan. Ay, nako. So, ngayon, ito ay nakaka-alarma na wala na nga kayong kakampi, mga kababayan, dahil mismo ang mga senador ninyo ay walang pakialam dahil sasalang na kayo sa gyera. Bang, bang, bang! Ang sinasabi ko sa inyo, nakakalungkot pero kailangan nating lumaban. Okay? Dahil gusto nilang pagtakpan ang gobyernong bangag na magdadala sa inyo sa hukay. Yan ang katotohanan. Imagine mo, iniwanan mo ang sinasabi mong kaibigan mo si Zubiri. Kung ako si Zubiri, hindi na kita papansinin magpakailanman. Kasi wala kang kwentang kaibigan. Pinabayaan mo akong gurgurin ng 14. Okay lang, magurgur sana ako, pero ipinaglaban mo ko. Hanggang sa huli. Kasi kung ako kaibigan mo, hindi ka tayo iiwan. Hanggat nawalan ka ng hininga, kung kaya katang hilain, para maiuwi kita sa pamilya mo, iuwi kita. Pero ikaw, my God, hindi dahilan na hindi naman kailangan ng boto mo. Ang tinitignan natin doon, ang paninindigan mo, ang pakikipaglaban mo sa ngalan ng prinsipyo at katotohanan. Kinausap ka nila, kinumbinsi ka nila, wala kang balls. Hindi mo iniisip yung dignity mo. Diba? Wala kang dignidad. Iniwanan mo si Zubiri. Ay, ako, meron akong, what you call it? Hindi porkat sinasabi ko to ay kakampi ko si Zubiri. No. Marami din yung kaletsihan si Zubiri. Ang ibig ko lang sabihin, doon sa moment na yon ay iniwan mo. Sabi mo, talo. Ano sabi mo? Oh. Wag, ayun, kinausap ka. Sino nagkausap sa'yo? Oh, kinausap ka ni, yun nga, ng mga nila Tolentino, na wag kang pumunta sa minority. Tapos iniwan mo to si Bongo ang kumausap sa'yo, tsaka si Tolentino nga. Oh, basta sabi, wag kang iwanan mo si Chis Escudero. Ay, yeah, si Mix. Iwanan mo ng bonggang-bongga, tapos nakinig ka naman. It's not about gentleman's agreement. It's about prinsipyo. Okay? It's about prinsipyo. Ibig sabihin, wala kang kwentang kaibigan. Nakakatakot ka maging kaibigan. Kasi pag nasa laban tayo, nakakatakot yan para kay Pangulong Duterte. Baka iwanan nyo si Pangulong Duterte. At lumipat kayo sa Marcos. Pero sabi mo nga dun sa interview mo, na para kayong, parang guerrilla warfare ang dagawin nyo ni Senator Bongo. Kumbaga, wala kayong, you're hoping na ma-absorb kayo ng BBM bangag. My God, kung ako nasa pwesto nyo, Senator Bongo, kayong dalawa ni Senator Bato, na si Pangulong Duterte ang reason kung bakit nandiyan kayo, ang pangalan Duterte kung bakit nandiyan kayo, hanggang sa huling hibla ng hininga ko, hindi ko iiwanan ang taong nakatulong sa akin kung saan inilagay ako sa pedestal. Ba't ako yun? Kayo. Umaasa kayo na pupunta kayo sa mga Marcos bangag? Pare-pareho kayo. Ngayon, magtatandem na nga daw, sabi ni Taksil Trillanes, magtatandem ang pink at saka pula. Pare-pareho kayo. Maiiwan kaming para sa Pilipino. Wala kayong kwentang kaibigan, kayong dalawa, kung papanig kayo sa mga bangag. Tignan nyo ang ginagawa sa inyong boss, sa taong nagbigay sa inyo ng pangalan, nagbigay sa inyo ng chance. You guys are nobody. Iiwanan nyo si Pangulong Duterte at lilipat kayo sa mga bangag. I'm just saying na lumipat na kayo. Pero mag-isip kayo. Hindi kayo mananalo, believe me. Ang tao ay gising. Ang taong sumusuporta sa tama ay, kahit kayo ay Duterte supporter, kaya kayong i-shoot sa inodoro. At hindi pwedeng sasabihin, ay Marlica, hindi ka naman Duterte. Well, mga palangga, I am for the people. But, I am supporting Duterte. Ever since, mga yawa mo, baka hindi nyo alam, ang kauna-unahang nag-promote kay Pangulong Duterte ay dito sa California noong 2016. Kami, mga original Davao Group. Ako. Pero ako'y nag-criticize pa rin sa Pangulong Duterte, Pangulong Duterte sa mga gabinete niya.
Pinagtatanggal nga ni Pangulong Duterte, katulad ni Wanda Tulfo na nasangkot din. Di ba? Sa mga anomalya, o tinanggal yan ni Pangulong Duterte. Sino pa mga pinanggal ni Duterte? Hindi ibig sabihin na sumusuporta ka kay Duterte ay sarado ang utak mo. At huwag yung aariin niyang si Pangulong Duterte. Balita ko may nag-away-away daw ngayon. Ito mga hudas na ito. Pinag-aawayan ni si Pangulong Duterte, pinagtatawanan lang kayo. Ayaw ni Duterte ganyan, na mag-kiss-ass kayo sa kanya para lang for your vested interest. Smart cookie yan. Alam niya. Kaya isiksik nyo man yung mga joto nyo, o mga kipay-labong nyo. Alam ni Duterte, hindi niya kailangan ng ganyang supporter na sarado. Ang kailangan ni Duterte ay totoong para sa Pilipino, hindi para sa kanyang sarili. Dahil kung si Duterte ay gustong, you know what? Okay? Kung si Pangulong Duterte ay gustong magnakaw niya, bakit nandyan pa rin siya nakatira sa kanyang bahay na simple? I'll tell you something. Ang mga pamangkin ni Pangulong Duterte nandito sa Los Angeles. Kapatid niyang yung kapatid niya, may mga anak dito. Nagtatrabaho dito, iba nurses, iba-ibang field. Bibigyan ko kayo ng tanong. Kung ba si Duterte ay katulad ni Bangag, na lahat ng mga kamag-anak niya ay pinauwi, katulad ni Pinky Romualdez, na meron daw siyang, nakausap ko yan, nandyan sa DSWD, na meron daw siyang home care dito sa, I think sa San Francisco, umuwi siya dyan sa Pilipinas. If you compare ang sweldo niyan dito sa Amerika, magkano ang sweldo niya sa salary grade 1? 27? Oh, let's say $200, ay 200,000 pesos. That's only $4,000. Kung may home care ka, you can earn as much as 10,000, 20,000, 30,000, depende. Umuwi dyan. Para what? Para mangawat, para magnakaw. Yung mga kinukumpare ko, yung mga pamangkin ni Pangulong Duterte na dugo at laman niya, dahil anak ng kapatid niya na nandito sa Amerika, umuwi ba dyan? Para magnakaw? Hindi. Nandito, nagpapakahirap sila na nagtatrabaho sa mga ospital, sa mga iba't ibang mga kumpanya, kasi hindi naman ginawa ni Duterte yun. Yung mga kamag-anak niya, nabigyan niya lahat ng trabaho kahit hindi qualified. So yun mga kababayan. So balikan natin itong issue sa PIDEA leaks. Okay, ito kay Senator Bato at kay Escudero at kay Jinggoy. Kayong tatlo kasi kayo yung prominent dyan na na nag-hearing at kayo ang nag-contempt dyan kaya Morales, di ba? Ang tanong ko sa inyo, mga palangga, magkano o ano bang offer sa inyo ni Lisa Tanas? Okay? Dahil palangga, labo ng salamin ko. Right? Magkano kung na-offeran kayo? Sabi ko sa inyo, okay? Yung tatlong itlog. Sabi ko, maggaganyan-ganyan lang ako eh. Okay? Lalabas ko lahat ng mga boylet nyo. Sige lang. Right? Mga boylet nyo talaga. Talagang papangalanan ko talaga yung mga boylet nyo. Andam lang mo. Alright. Ngayon, ano ba sinasabi nyo dito? Ngayon, Senator Bato, pinapatawag kayo dyan. Pinapatawag kayo ni Pangulong Duterte sa Kongreso. Alam mo kung sinong may author niyan? Si Lisa. Although hindi kayo pupunta, sabi nga ni Senator Harry Roque na hindi darating si Pangulong Duterte. Kung may gusto silang ikaso, harapin ni Pangulong Duterte sa lahat ng korte sa Pilipinas. At ganun din, ikaw, Senator Bato, sabi mo, with the guidance of Chis Escudero, hindi ka pupunta, lagi na lang guidance. Wala ka bang saling paninindigan? You ask your lawyer, bakit guidance ni Quezon? Abala yan sa pagkikilay. You know what I mean? Abala yan sa pagkikilay. Ano masasabi nyo, palangga? Dapat kumilos na kayo. Kaya nga, walang mangyayari sa PIDEA hearing. May kasyunduan. Ayun na nga. Pero gusto kong sabihin sa inyo na ayaw na lang magkaroon ng hearing at isang malaking tanong kay Escudero, kay Estrada, okay, at sa lahat ng miyembro ng committee iyon, na ayaw nila talagang ipatawag si Lisa kasi hawak sila sa liig or mayroong pagkikis-as o anong kapalit man whatsoever na i-absorb sila sa
Otikulet sa mga kandidato ng gobyernong bangag. Imagine ninyo, sige, sunod lang kayo. Pagkaabalahan nyo yung 2025 election. At sana, kapag tayo ay binangbangbang, unahin talaga mga bahay ninyo. Sana pwedeng ganun, ano? For sure, dito, may mga Chinese ba dito? Sabi nyo kay Xi Jinping na kung gusto niyang bangbangin ng Pilipinas, unahin ang Malacanang. Unahin ang mga bahay ng senador at ng mga kongresista. Huwag yung mga kawawang mamamayan na ni bigas walang pambili, ni walang pangbili ng mga pagkain and preparation. So yun. Sabi ni Dirita, paano makagala wala na nga makain? Ayun na nga. Paano ka lalaban sa gyera kung wala kang ngang makain? Di hayaan mo na lang na matsugi ka. Diba recently, nag-award si Kuting dyan ng gawad, walang gutom sa 17 LGU, mga barangay, mga lugar na inawardan niya na walang gutom daw. Really? Talagang mawawala talaga ang kagutuman. Why? Walaan nyo. Kung bakit totoo yung sinasabi ni Marcos Jr. na walang magugutom. Wala. Kasi magugurgur na kayo. Kaya mawawala ng kagutuman. Gorgor. Kakain ka ba kung nagurgur ka na? Diba? Walang gutom award, sabi ni Begawar. Oo. Walang gutom award. Meron doon, okay, na isang lugar na kasama may sa Davao, may sa pangalan nito, meron sa Commonwealth Quezon City. May taga-Commonwealth ba dito? O bigyan ko kayo ng premyo. Okay? Mag-send kayo dito, bigyan ko kayo ng prize. Hindi, bubunutin natin yung mga nag-ano. I-send nyo dyan sa email ko, maharlikanetwork@protonmail.com. Okay. Taga-Commonwealth at yung kasama dun sa LGU na yan. Teka, tingnan ko lang itong walang gutom. Magkumuha kayo ng 5 kakilala ninyo, kapitbahay ninyo, mag-interview kayo. Tanungin nyo, kuya, totoo ba ang walang nagugutom dito sa Commonwealth? Alright? Totoo bang walang gutom? Yan ang iyong tanungin, mga palangga. Walang gutom. Asan yung walang gutom dito? Walang gutom. Saan? Ito. Alright. Sabi ni Marcos Jr. Ito. 17 LGUs pinarangalan ni Bangag sa Best Anti-Hunger Initiatives. Pangulong Bangag, okay, July 26. Ito sinabi niya kahapon yan. Na sinabi niya, walang gutom awards. Sa naging talumpati ni Bangag sa walang gutom awards, sa palasyo, kinilala ng Pangulong Bangag ang mahalagang papel ng LGU na mayroong mas mahusay na kaalaman sa at pananaw sa insidente ng pagkagutom ng kanilang lokalidad. Okay? Ito daw, sabi niya, they may even have better programs, strategies, or approaches, alright, to address hunger. And that is why today, sabi niya, we confer the Walang Gutom Awards or the WGA to recognize the local governments that have been exceptional in addressing hunger. Ito yung mga lugar, bigyan ko kayo ng challenge. Yan ang email ko. Send nyo sa akin. Okay, ito daw yung mga walang gutom. Ito yung mga kandidato na hindi daw kayo nagugutom. Kidapawan. Okay, sa Cotabato. May taga Cotabato ba dito? Sa Bago, Cadiz, Mati. Sa Mati. Sa Biliran. Alright. Biliran. Sa Commonwealth. Anyway, walang kwenta naman ito eh. Alright, Commonwealth. Yung mga nabanggit kong lugar, okay, mag-interview kayo ng inyong kapitbahay. Pero kayo mag-interview ng mayaman, yung mahirap. Kung totoo ba na ni minsan ay hindi sila nakaramdam ng kahirapan o kagutuman, o ni minsan ba sila hindi sila nawadaan o nawala ng pambiling bigas or pambili ng ulam, mga ganyan, di ba? Sabi ni Angela Pebres, Patay Gutom Award. Correct. I think ganyan tama. Ayan, Maharlika Network at Proton Mail. I just need 5 people to be interviewed. Maiksi lang yan, minuto lang yan. Natanungin ninyo, I will give you a prize. Okay? Tanungin ninyo kung wala ba talagang gutom doon sa mga nabanggit. Commonwealth, Kidapawan, Biliran. Tanungin ninyo ang inyong mga kapitbahay kung hindi sila nagutom. Tanggalin ko na yan. Alright?
So ngayon, mga kababayan, sabi ni Kampong Chicken, wala na magugutom dahil sinabi ko kan gorgor or bangag. Dapat ang bangag sumugod sa WPS ay mga korap na opisyal na mayayaman at busog. Okay. Okay. Ang putik, for a 5th class municipal tayong nabanggit. Okay, ano yun? Example ko lang po, sabi ni Richard Colina, sa inyo, paggawa ng upuan, 1-piece chair, 700 ang nagasto kasamang labor. Ano yung palangga? Racket mo, business mo? Wala na talaga magugutom kasi gorgor na sa gyera. Yes. Okay. Sabi ni Dens, hindi ko pa nabasa, Dens. Naging busy ako, nasiraan yung na-flat tire ako, napuyat ako. Alright. Sabi ni Angeline, hello palangga, watching from Fresno, California. Kailan ulit mag-guest sa SMI or collab ulit with Masas? Okay. Darating na lang yan palangga. Marami din nagugutom sa summer, yan ang totoo. Mag-ano kayo, mag-interview kayo ng 5 people, then isend nyo sa akin. And then I will give you, magbigay tayo ng pabuya sa inyo. Okay. Wala nang gutom kasi lahat bangag na, sabi ni Evangeline Gonzalez. Okay, balik tayo. Alright. Correct, ma'am. Binabakuran. Ito sabi ni Dens. Basta nga tada, binabakuran si Digong, tapos may pinupush silang ibang politiko na magra-ride sa Duterte way. Okay, yeah. Alam mo, ayan kasi yung mahirap. Okay, sa larong politika. Hindi ako politiko. Wala akong pakialam kahit sinong banggahin ko, tanginan nyo. Basta kayo'y salot sa lipunan. Why? Bakit? Wala naman akong planong mag-senador o kahit mag-barangay captain. Wala akong ganon. Ang gusto ko lang mangyari ay managot si Lisa sa pagiging kidnapper, managot si Puputing sa pagiging bangag, managot itong mga senador na ito. Sabi ko nga sila na sana ang kuhain ng China, hindi kayo. Yan ang dapat nyong ilagay sa kukote ninyo. Kaya nga itong si Senator Bato, masakit talaga ang katotohanan. Pero magpakita ka ng balls. Bakit ka ba takot kay Lisa? Shit ka eh. Bakit ayaw mo siya ipatawag? Narinig ng taong bayan na ay gugurgur siya ng tao eh. With Kumar. O baka kaibigan mo rin si Kumar. Maghanap na ako ng picture kay Senator Bato. Mag-send nga kayo, baka may picture pa si Senator Bato with Kumar eh. Baka meron. Baka kilala mo rin si Kumar. Ay, nasabi mo nga pala, kilala mo. Baka naman meron din kayo ugnayan ni Kumar. Anyone, please send me picture with Senator Bato and Kumar. Kung meron man. Nag-deactivate na kasi si Kumar eh. Takot si Bato sa ICC. Well, kasama na yun. Diyan mo, si De Lima pinalabas. Senator Bato, I'm telling you, si Bangag at ang asawa niya, traidor. Huwag kayong umasa ni Bongo, kayo nila Robin Padilla, kayo na maka Duterte, na i-absorb kayo. Di ba Robin, si Robin Padilla, naalala nyo, nung binolja ko yan na nagalit ako kay Robin, dahil sabi ko, hindi siya binanggit si Marcos Jr. doon sa kanyang post na nagpapasalamat siya. Kay Inday Sara lang siya nag-thank you something. Di ba? Alam niyo, nag-viral yun, di ba? Nagkamali ako. Pero totoo yung sinasabi ni Robin Padilla na may humaharang kay Bangag. Hindi siya makapunta kasi ang daming yun ang pumipigla sa kanya. Totoo yung sinasabi ni Robin Padilla. Pero ngayon, ano kayo? Robin, Senator Bato, Bongo, kayo, lalo na kayong tatlo. Kasi very prominent, naka-align kayo kay Duterte. Lalo ka na Robin, naka-align ka kay Inday Sara. Si Inday Sara, di ba? Tinulungan naman kayong lahat. Tapos do you think, i-absorb kayo? Kung i-absorban kayo, gagamitin lang kayo. May kondisyon. Ibig sabihin, gagawin kayong laruan. Tignan niyo yung ginawa kay Inday Sara. Si Inday Sara ang nagpanalo sa bangag na yun. Si Pangulong Duterte, tignan mo si Pastor Kibuloy na binigyan ng platform si Marcos Jr. Dahil bangag at sabog ang kanyang juta, kaya din kayo, baka ipagurgur pa kayo niyan. I'm telling you. Sabi ni Orlando Macabos, friendly ba to si Kumar, nabanggit yan? Yun na nga.
Nakikilala daw niya. Maghanap tayo ng picture para anuhin natin. Send nyo doon sa email ko. For sure may mga nakakilala. May picture yan. Lalabas at lalabas yan. Bakit ayaw ipatawag si Kumar? Bakit gusto nyong saraduhan ang hearing? Kailangan malaman ng taong bayan kung ano ang participation ni Kumar at ni Lisa sa pagpapagurgur kay Morales at pagbabribe. Kasi kung affidavit lang, Senator Bato, ang a-accept mo, walang counter. Hindi nyo tatanungin. Hindi nyo i-validate kung ano yun, kung tama ba yung pinagsasabi niya. Sige nga, patas ba yan? Lahat ng kasinungalingan, lahat ng pagtatanggi, ilalagay niya sa kanyang affidavit. Alam naman aamin yan. Pero kung iimbitahin mo si Kumar at iimbitahin mo si Lisa kung ano ang kinasasangkutan ng dalawang ito, malalaman ng taong bayan the way sila sumagot. Pero bakit ayaw nyo, ikaw Jinggoy? Bakit ayaw mo? Ayaw nyo 2, 3, 4, 5 kayo. Ayaw nyo imbitahin si Kumar. Well, Jinggoy, may picture ka kay Bato, ay kay Kumar. May relasyon ba kayo? Kung may relasyon kayo, ano? Tsaktsakan ba? Ano? Ano ang relasyon? Bakit ipatawag nyo si Kumar? Kasi pag hindi nyo pinatawag, araw-arawin namin kayo. Paglalaruan kayo ng taong bayan at hindi namin kayo titigilan. Ibig sabihin, pag hindi nyo pinatawag si Kumar at si Lisa, ay Jutang Ginemes, mayroong areglo sa inyo. Tatanungin kayo namin, magkano binayad sa inyo, anong inoffer sa inyo, bakit dinilaan nyo ang kipay ni Lisa? Si Lisa ang involved dito eh. Kalalaki yung tao, hindi pa na kayo lalaki. Di ba? Ka-jerjer, sabi ni Palangga. Sabi ni Mac, si Jinggoy kailangan niya sumipsip sa admin, lalo na kay Bartek, para ma-absuelto siya sa kaso niya. Ay, nakapila. Ayun na nga. Ganon din naman si Senator Bato, di ba? Ikaw talagang naniniwala ka. Okay. Naniniwala ka na ikaw ay, what do you call it? Na ikaw ay walang kasalanan, Senator Bato, dyan sa ICC na yun. Wala naman dapat kakatakot dyan. Alam mo, Senator Bato, nasa likod yan, si Lisa. Diyos ko, last year ko pa sinasabi, kaya huwag kang umasa dyan. O sabi ni Dance, I don't believe Daza is the only one. May madadrag pang iba, kaya ginurgur ulit ang hearing. Yeah, basta certain Daza daw. I just don't know kung lalaki, babae, bakling, hulaan nyo na lang. You know that already. I'm not gonna say it. Mahirapan ko. Hindi na kayo mahirapan. Alam nyo na yan, mga pala. Kampong Chicken, laya si Dilima, lalaya din si Jinggoy. Okay? Bartek, Sili, Satanas. Shoot na sila sa Inodoro. Ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Whoever you are, support, kahit kanino kayo supporter. Kasi ako, wala naman akong inaano dito, kinakampanya. Okay? Wala pa akong kinakampanya. Kasi ang kinakampanya ko, pigilan niyo yung gera. Kasi doon talaga mawawala ng gutom. Kasi madidedo kayong lahat. Magugurgur kayong lahat. Di ba? Okay. Teka, may gugurgurin tayo. Gurgur ka ngayon. Well, di nga natin alam. Baka yung witness. Buhay pa ba yung witness? Ay, yung informante? Buhay pa ba? You know the answer. Buhay pa ba siya o nandiyan sa tabi-tabi? Basta ang pangalan niya ay Daza. Yan, ayon sa aking informante. Baka pwede nating tanungin si Agent Morales. Baka alam niya. Ngayon, wala nang aasahan dyan. Ano? Ay, nako. Nakawa ang bayan natin pag nagkagyera. Sabi ni Myla, hindi totoo. Sana nga hindi totoo, Myla. Ano panakot lang? Hindi ka ba natatakot sa ginagawa? Hindi, sige, okay lang yan, Myla. Basta, sino ba may gusto ng gyera? Sana nga wala. Pero hindi ka ba nakikita? Hindi mo pa ba nakikita yung mga nangyayari sa Pilipinas? Actually, babalik ako.
Kasi ang pag-uusapan natin, okay, sa babanggitin ko na yung title ng vlog natin mamaya. Alam niyo na ba? I don't know kung in-announce na to ng ano Sige, i-ano na natin dito. Sabihin ko na sa inyo. Pero mamaya natin i-discuss. Here. I don't know, yung ibang vlogger baka na-discuss na to kasi pinagpo-forward ko na rin ito Kasi kanina busy ako, dapat kagabi pa to Na-i-announce na ba ng National Disaster Risk Reduction and Management Council at ng Philippine Space Agency na may ilo-launch ang China na rocket malapit sa North. Okay? Mamaya dito pag-uusapan kasi may babasahin pa ako para ma-share ko sa inyo. Okay. Announcement sa mga taga Burgos, Ilocos Norte. Nabasa nyo na ba to? I don't know kung na-i-out na to balita na ito Pero ito yung pag-uusapan natin mamaya. Maaga pa naman. I still have time at saka na fresh ang alindog natin ngayon. Alright? So sa taga Burgos, Ilocos Norte, meron pong ilo-launch. Na-post na ni Pebbles. Okay, good. Ayan. Merong ilo-launch na rocket. Parang Falcon 9 o SpaceX na ni Elon Musk. Okay? At malapit yan sa Burgos. Hindi naman ibig sabihin mag-launch ng rocket, ititirahin na yung Pilipinas. Okay? Hindi ibig sabihin nun. Ang pag-uusapan natin later kung ano yung magiging impact nito. Sa June 29 to 30 yan. Okay? So, nasa inyo yan. Narinig nyo na ba yun? We'll talk about that later. Ang sa akin lang, mga kababayan, nakarating sa atin yung information na gusto kayong ilagay sa gurguran. At ang target month is September. And with this, maglo-launch ng rocket ang China, okay? The Long March 7A, yung tawag doon sa kanilang rocket, counterpart ng Falcon 9 o Falcon X. Okay? Ng Amerika. We'll talk about that, bakit wala tayong ganyan. We'll talk about kung ano yung magiging impact, at marami pang iba. Yan ang pag-uusapan. Pero sinabi ko na yan sa inyo. Liz Vergara, Rebecca Ugata. Ano kaya ang advice ng National Security Advisor Pangulo hinggil sa sigalot sa SEC? Just wondering, sabi ni Immute. Sa balita, mangyayari sa ating bansa, gumising na kayo, sabi ni Luis Mariano. Yeah, rocket launching test. Okay? Well, I will show you the ito. Mamaya pag-usapan natin to. Ito, nakuha ko yung shelter ba to? Meron na naman ako nakuha galing sa gobyerno. Alam niyo kung bakit binibigay ito sa atin? Not only sa akin, sa ibang mga vloggers. Actually, nauna sila. Nakatulog kasi ako, kaya hindi ako nakatulog at saka napagod ako. Here's the document. Okay, may perma yan. Okay? Ayan, ang perma. Pinirmahan ni Civil Defense Deputy Administrator for Operations ASEC Fernando Caraig Jr. Bakit hindi pa ito ina-announce? Para maalarma o makapaghanda ang Burgos, Ilocos Norte. Dapat yung mga ganitong balita, pinapaalam to sa publiko para makapaghanda sila kasi may impact yan yung pag-launch ng rocket. Mali mo magkamali, mapunta sa bahay ni Marcos Jr. Di palakpakan tayo. Di ba? Basta magkamali, mapunta sa bahay nila, hindi tapos na problema natin kung nandoon sila. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Babagsak ang empty shell sa bahay ni Bangag. Okay. Okay, sabi ng akala kasi ng Bangag, bahala na sa gera basta may pera sila. Ayun na nga, dapat alam ng mga tao yan, sabi ni Rebecca Ugata. Okay? Wala nang pakialam sa tao. Ayun na nga, sinasabi ko sa inyo. Kailangan nyo kumilos. Hindi ito biro. Sabi ko nga, once na nagka-leche-leche na, wala na, di goodbye na tayo. Goodbye Marlica na kayo. Wala na. Hindi na kayo makakapanood ng show natin. Kasi gurbur na kayo